ako po ay isang HR admin officer dati. So, nag-work din before. 18 years na nag-work sa corporate. And then, ang asawa ko po ay HR operations manager. Yan. So, alam niyo naman po, pag HR, medyo stressful ang trabaho, no? So, yan po yung aming buhay dati. Until, nangyari na inatake siya sa puso. Ayan. Papunta siya sa meeting niya sa Global City kay sa Robinson. Tapos bigla siyang inatake. Ayan. Pero before meron naman ng mga symptoms, medyo hinihingal, ganyan. So 'yun. Tapos dahil nga inatake sa puso, so ang ginawa sa kanya, nilagyan po siya ng stent. Alam niyo po yung procedure na 'yon? Nilalagyan sa kamay ng stent para palubohin yung sa puso para makahinga. So yun po yung nangyari sa kanya. Actually, pagdating ko nga dyan, naoperahan na talaga siya. Kasi we are from Santa Rosa, Laguna pa po eh. So bumiyahe pa ako. So pagdating ko, naoperahan na siya. So after nyan, sabi ng doktor, meron pang isang natira. So kailangan pang i-bypass. Actually, yung operation na yan, nasa 1.2 million na po yung nispent namin. No po. Yan. So, naubos lahat ng inipon, no? Tapos, so, ang dami pong iniinom na gamot, nasa 10 iba't ibang gamot yung iniinom niya para sa puso, no? So, yan po yung, sabi ko, after po niyan, dahil nga sabi for bypass operation, syempre ako, nag-worry po, no? Dahil ang dami niyang iniinom na gamot. So, nag-pray po talaga ako. Yun po ay iniluhod ko po talaga. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ako iiyak eh. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng nung vitamins na pwedeng isabay sa kanya, yung magagamit niya, para yung kidney niya hindi naman madali. Kasi di ba, pag umiinom ka ng maraming gamot, especially sa mga cholesterol, ganyan, dapat every 3 months, inihinto yung mga gamot kasi para nga at least hindi mabugbog yung kidney. So yun yung isa sa worry ko. So talagang pinag-pray ko na makahanap ako ng vitamins na pwedeng isabay. During that time, medyo sarado ang utak ko sa mga kung ano-anong vitamins kasi nga I've been into networking before. Nakatatlong networking na, pero wala naman pong nangyari. So sabi ko, ayoko nang pumasok sa mga ganyan, ayoko nang gumamit ng ganyan. Pero dahil nga sa kalagayan niya, kinailangan ko po. Tapos yung pangalawang prayer ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng business. Tapos makakasama sa business. So 3. Magagamit na vitamins, business, at saka business partner. Yun po yung pinag-pray ko, iniluhod ko po talaga yun. Dahil syempre, nagkaroon din ng financial problem dahil nga hindi naman siya makapasok. So yun po, until nakilala ko po ang iFern. Opo. Meron pong isa tumawid lang sa aming opisina. Nagpapakarwas lang siya. May-ari po ng mga salon, 15 salon sa Santa Rosa, Laguna, at sa ibang lugar pa. Tapos may-ari din ng mga apartment. Yan. So, siya po ay nag-walk-in lang sa aming office. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Yung pinagpipray ko? So, day after niyan, pinagamit ko yung product. Kasi syempre, nag-research din naman ako, no? Pinagamit ko yung product sa kanya. And then, after po niyan, after 3 months taking yung vitamins, ito na po yung naging result niya. Mas tumaas, ang regular po kasi, na sa normal people, mga nasa 6 to 7 lang yung makukuha niyang meds. Siya po ang nakuha niya, nasa 12.4 meds po. Ibig sabihin, parang naging superhuman pa po siya. Kaya sabi ng doktor, ito po, 12.4 meds, yan. Sabi, high exercise capacity for age. Doon sa age niya, sobrang taas nung nakuha niya. Dapat pinapalakpakan po yun, di ba? Kasi sobrang laking blessing po na nakatulong po sa kanya yung ating mga vitamins. Ayan. So, sabi ng doktor, ano yung ginawa mo? Tapos pinakita namin yung vitamins. Sabi ko, Dok, ito yung pinapainom ko.
Tapos sabi niya, sige, ituloy mo lang yan. Hindi na kita kukulitin magpa-bypass. 'Di ba? So, super blessed po kami. And then,